Ano bang nangyari sa uy, si Senator Marcoleta, inaresto na ba? Inaresto na ba si Senator Marcoleta? Mas maganda na live mo, malinaw. Okay, thank you. Si Senator Marcoleta, ano nangyari? Naaresto na ba? Ano bang balita? Ano bang balita? Natatawa ako kay John Vic eh. Sabi nila, wala pa daw kaso na naisampa ang ombudsman o ang DOJ doon sa Sandigan Bayan. Kaya wala daw warrant of arrest, we. Ha? Sige nga, siguro, paano naging walang warrant? Meron na yan. Ganyan din yung sinabi ninyo kay Bato. Walang warrant of arrest pero meron. Oh, di ba? Ganyan din yung sinabi ninyo kay Tatay Digong. Walang warrant of arrest pero meron. Di ba? Ganyan naman sinasabi nila eh. O ngayon dito kay Marcoleta, eto tandaan ninyo ha, tandaan ninyo. Si Senator Marcoleta merong hold departure order. Tama mali. May hold departure order na in-issue ang sino nag-issue ng hold departure order ni Marcoleta? I-search nga natin. Marcoleta hold departure order. Sino nag-issue ng hold departure order ni Marcoleta? Order to prevent him. Sino nag-issue ng Sandigan Bayan? Sandigan Bayan ang nag-issue ng hold departure order ni Marcoleta. Ito. Ayan na nakalagay. Ayun Sandigan Bayan, May 26 to ha. Issue travel ban versus Marcoleta and 3 other. Ito May 26. Marcoleta defensor ban from traveling abroad. Ang nag-issue Sandigan Bayan. Ayan Sandigan Bayan yan Sandigan Bayan Maliwanag yan Sandigan Bayan, hold departure order kay Marcoleta. Ayan, maliwanag Travel ban versus Marcoleta and 3 others, May 26, Daily Inquirer. Sandigan Bayan, issue travel ban, ibig sabihin, kung walang nakasampang reklamo o kaso laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan, mag-i-issue ba ng hold departure order ang Sandigan Bayan? Putang ina niyo, wag niyo nga kaming ululin. Inuulol niyo kami. Inuulol tayo nitong bangag na gobyerno na ito, di ba? Di ba, Nanay Morning Dew? May kaso na ba si Sandigan Bayan? Parang wala pa. Meron na. Alam mo, Jeb, hindi mag-i-issue ng hold departure order ng Sandigan Bayan kung walang nakasampang kaso sa kanila. Magaling kang kupal ka. Ha? Ayan buksan natin. Buksan natin itong ano na ito. Ayan maliwanag ayan. Sandigan Bayan, issue travel ban versus Marcoleta and 3 others. Maglalabas ba ng hold departure order ang Sandigan Bayan kung walang nakasampang kaso sa kanila? Ay, ate Rosie Rose. Ayan magandang morning. Thank you. Di ba? Ayan, napakalinaw mo. Napakalinaw niya, napakaliinaw. May 26 pa yan. Meron na nakasampang kaso. Sigurado, meron na yung warrant of arrest. Bakit sasabihin nila na bakit sasabihin nila, i-research natin sa YouTube, ang balita na yan, Sandigan Bayan. Maghanap tayo ng balita na yan. Pinagloloko tayo ng gobyerno na ito eh. Pinagloloko tayo ng executive ombudsman, di ba? Ng DILG. Kung talaga, tangina naman Sandigan Bayan, sandali, hold departure order. Hold departure order. Marcoleta. Hanapin natin balita na yan. Para sigurado tayo. Oy, putang ina, ang bagal ng internet, animal talaga. Bakit ayaw nyo pa arestuin? Sige na, arestuin na ninyo. Kaya nga sinasabi ni John Vic na wala daw hold departure order ito. Di ba? Sinasabi nila. Ano sinabi mo, Jeb? Info pa lang. Ano tong WDO? Ano yung WDO? Ito liwanag PHDO. Nasandigan Bayan on Tuesday granted the precautionary hold departure order against Senator Rodante Marcoleta. Ayun na Di ba? Anak ng syok tong Tapos kaya nga, kahit sabihin pa natin na wala na wild departure order yan na Jeb Rivera, hindi mag-i-issue ng ganyan ang Sandigan Bayan kung walang nakasampang kaso laban sa kanila. Di ba? Hindi mag-i-issue ng ganyan ang Sandigan Bayan. Kahit pa sabihin mo nga immigration lookout bulletin pa lang yan. Ano na to eh? Precautionary hold departure order na ito eh. Hindi to, ano na to? Ayan aliwanag PHDO. Precautionary hold departure order against Rodante Marcoleta. Hindi yan kagaya ng sinasabi mo na na ay nako. Di ba? Magaling kang kupal ka. Correct, testing the water sila kung kakayanin nila. Magaling kang kupal ka. Ang liwanag niyan eh. Pakinggan natin. Pakinggan natin
Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. May no preventive Kaugnay ito ng departure plunder order. at indirect bribery complaints na kinakaharap ng mga ito dahil sa umano'y hindi idineklarang 7 million pesos na Iba, maghanap tayo ng iba. O, eto. Pero meron na to. Kasi nag-issue na yung Sandigan Bayan eh. Nasaan na yon? Pero nag-issue na yung Sandigan Bayan. Eto ba nga balita na to humihiling pa lang? O, eto na, ito. The Sandigan Bayan grants the precautionary hold departure order Oh, against das Sandigan Bayan, granted. Granted, oh. The Sandigan Bayan grants the precautionary hold departure order against Senator Rodante Marcoleta, former Quezon City Representative Mike Defensor, and 2 other individuals. Earlier, the Sandigan Bayan 7th Division heard the Office of the Ombudsman's petition for a precautionary hold departure order against the respondents based on complaints of a plunder, indirect bribery over Di ba? Oh, nag-grant yung request ng ombudsman dito sa balita na ito. Oh, pinayagan. Oh, anak ng putang ina. Sino sino mag-i-issue ng hold departure order sa isang tao na walang nakasampang kaso sa kanila? Magaling kang kupal ka. Di ba? Tama. Ay, Irene Wasaki, shoutout sa'yo. Di ba? Oh, ganyan kasinungaling ang administrasyon ni Marcos. Ganito sila kawalang iya. Oh, talaga. Oh, di ba? Tapos sasabihin nila ng NBI, wala pang warrant of arrest kasi ng NBI, ng DILG. Ang sabi ni John B. Cremulya, walang warrant of arrest dahil walang nakasampang kaso sa anumang korte o sa Sandigan Bayan. Magaling kang kupal ka. Ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Alam naman natin yan. Mga yan. Ginawa na nila yan kay Tatay Digong, ginawa na nila yan kay Bato, di ba? At gagawin nila yan kay Marcoleta at sa iba pa. Ganyang kawalang hiya. Naka-halt on order ang warrant. Sigurado. Tinitignan pa namin sa July 27 kung sasagad ng banat si Senator Marcoleta at saka kami mag-aaresto, ganun lang yun. Di ba? Baka may arrest warrant na pero hindi pa lang nire-release. Kaya nga, meron na talaga yan, Nanay Josie Ima. Pero para matapos lang yung ugong-ugong na yan at tinuldukan lang nila yan ni John B. Cremulya para matahimik na, di ba? Ganyan yan sila eh. Magaling kang kupal ka. Naku, sandali. Yung aso ko, nandito na naman. Labas. Huwag ka na mapasok ha. Ganyan yan sila, ganyan yan. Di ba? Ngayon, ano nangyayari ngayon? Sa impeachment naman tayo ngayon. Di ba? Tapos na sila kay Jinggoy, tapos lumipat na yung dalawang hudas doon sa bagong majority ngayon. Ano ngayon ang pinagtatalunan nila ngayon doon? Nagkaroon ng special session. Anong batas ang naipasa nila? Magaling kang kupal ka. Di ba? Nagkaroon ng special session. Anong batas ngayon ang naipasa nila? Paki-comment nyo nga kung anong batas ang naipasa nila doon sa special session. Naipasa ba nila yung bill ni Risa Hontiveros? Hindi. Naipasa ba nila yung sinasabi nila na anti-dynasty law? Hindi. Di ba? Magaling kang kupal ka. Ano ba sila? Waling-waling. Anak ng putang ina. Magaling kang kupal ka. Tapos may mga kumakalat na video, di ba? Sabi ni yung hospital bill, yung ni Risa Hontiveros na hostage daw yung mga pasyente sa ospital. Sabi pa ni Jesus Gude, ni Mick Subiri. Pag ito hindi naipasa, kasisihin ninyo si Alan Cayetano kasi importante ito, hostage bill ito. Hostage bill ito sa mga ospital. Di ba? Pagka yung mga pamilya ninyo na anak ng putang ina, ano nangyari? Migs. Magaling kang kupal ka. Nasa na ngayon? Di ba, Mick Subiri, diyan ka maingay, sinasabi mo si Senator Alan Cayetano? Ngayon, nagkaroon ng special session. Putang ina ninyo, naipasa ninyo? Magaling kang kupal ka. Hindi naman ninyo naipasa. Di ba? Hindi nyo naipasa. Bakit? Magaling kang kupal Yung auto na si Risa Hontiveros, putang na nilang paso ni Pia Cayetano. Hindi niya maidepende sa interpolation ni Senator Pia. Pagkatapos yung mga ninyo anak ng putang na. At tapos anong ginawa ninyo kay Senator Alan Cayetano? Anong ginawa ninyo kay Senator Marcoleta? Anong ginawa ninyo kay Amy Marcos? Yung budget nila, yung medical budget nila doon sa DOH. Di ba? Tinanggal ninyo. Magaling kang kupal ka. Di ba? Tinanggal ninyo yung kanilang medical allocation na budget. Di ba? Inilipat ninyo, kayo ninyo nilipat. Sige nga. Ganyan kayo manggipit. Unang-una si Senator Amy, tinanggalan ninyo. Pangalawa si Marcoleta. Nung binanat-banatan kayo ni Senator ni Senator Cayetano na tinawag kayong tuta, aso.
Tinanggalan ng Malacanang ng budget allocation sa medical. Di ba? Magaling kang kupal ka. Ganyan kayo. Anak lang po siya talaga. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Magaling kang kupal ka. Ha? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Oh, ano yung mga sinesend mo, Jeb? Magaling kang ka. Ano to? Bago lang ba to, Jeb? Oh. Nasaan ba yun? Oh, may press release. Ano ba tong press release ni Amy? O, basahin natin. Galing ito kay Jeb. Baka bago lang ito. Kailan ba to, Jeb? O, sabay-sabay natin reaksyonan ito. O, June 24 ngayon. O, ano sabi? Nilinaw ni Senator Amy Marcos na wala siyang personal na pagtutol sa 5 opisyal. Ay, appointment yan eh. O, kung gusto rin malaman ng senador kung may ginamit na legal exemption kung sakaling may interpretasyon, tsaka na natin pag-usapan yan. Oo, appointment yan. Magaling kang kupal ka. May batas nga, di naman malinaw ang IRR, parang juvenile justice. Isa pa yung putang inang batas ni Kiko na yan. O, matagal na sinasabi ni Tatay Digong yan. O, ano na nangyari? Ngayon, nilalamon kayo ngayon. O, paano nyo ngayon mapapanagot yan? Yung gumawa niyan. Sige nga. O, galing si Pampi, hindi daw siya aso ng Malacanang. Hindi naman sinasabi na aso siya ng Malacanang eh. Di ba? Si Rapi Tulfo, tsaka si Tito Soto, tuta ng Malacanang, sinabi. O, Magaling kang kupal ka. si Lacson, aso lang. Tapos tuta niya, si Erwin Tulfo. Aso siya ni Rapi Tulfo, ni Erwin Tulfo. Tangina niya, di ba? Oh. Ngayon, pinipilit ninyo ngayon. Ito problema rito, no? Pilit nilang pinagtatakpan ngayon itong mga issue ng corruption dito sa bansa natin. Issue ng flood control. Ano sinabi ni Senator ni Erwin Tulfo? Mag-move on na raw tayo diyan sa flood control na yan. At marami daw mga issue, na dapat ayusin. Putang ina, mag-move on ka, kagaya ng panahon na ito ngayon, tag-ulan na naman, babahain na naman ang Metro Manila, babahain na naman ang mga karating probinsya, di ba? Babahain na naman tayo ngayon dahil sa lintik na mga palpak na flood control project na yan. Paano ka makakapag-move on sa mga ganitong panahon? Kung summer lang yan, hindi iindahin yan eh. Tag-ulan na naman eh, paano ngayon yan? Di ba? Ay, Rocky, shoutout sa'yo. Di ba? Tag-ulan na naman, babaha na naman. Maglalabasan na naman yung mga palpak na putang ina mga flood control project na yan na ninakawan ng budget. Magaling kang kupal ka. Di ba? Ganyan lang kasimple yan eh. Matindi si Matibag, nag-file ng human trafficking case laban. Hindi naman magpo-prosper yan. Sino inano niya, human trafficking niya? Doon sa club nila? O itong human trafficking wala yan, di magano. Human trafficking kasi, no bail, kaya gusto nila. Ito pa, juvenile, di ba? Juvenile delinquency will be held temporary. Isa pa yan. Ang daming mga issue ngayon eh. Ang problema nila, gusto nilang pagtakpan ng flood control, yung gusto nilang pagtakpan yung investigasyon diyan, yung gusto nilang ipahinto ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ang problema nga lang, may pilit silang binubukas ng mga issue, pinagtatakpan nila through impeachment. Ang problema naman, ang daming mga issue ngayon na naglalabasan, kasama pa diyan yung pamamaril ng mga pananaksak ngayon. Di ba sinisisi nila sa Duterte yan? Putang ina, nakakatawa kasi, biruin mo isisi sa Duterte. Di ba? Yung pananaksak at saka pamamaril dahil nakuha daw nila yon dun sa asal ni Tatay Digong. Magaling kang kupal ka. Ay, for your information ha, Claire Castro, putang ina mo ka. Noong panahon ni Tatay Digong, walang nangyaring ganyan na pananaksak, pamamaril sa mga eskwelahan. Kahit nung si BP Inday Sara, ang DepEd Secretary, walang nangyaring ganyan sa panahon ni Tatay Digong, ha? Ha? Putang ina niyo, tapos ibibintang ninyo dahil ganun daw ang ugali ni Tatay Digong. Yun ang natutunan, mga ulol. Magaling kang kupal ka. Huwag ka na itong mga to. Ayaw ka, master, sa ka naman. Manuel Gan, wala akong internet, buisit ka. Di ba? Putang ina niya, hayop na yan. Ganyan sila kaulol. Magaling kang kupal ka. Ngayon pinagtatakpan, di ba? Ngayon ang iniinsist sila ngayon, impeachment. Yung pre-trial ng impeachment, putang na. Pre-trial pa lang, hirap na ito mga ulol na mga prosecutor na ito. Di ba? Magaling kang kupal ka. Impeachment, pre-trial pa lang ito ha, pre-trial pa lang ito. Marking pa lang ito ng ebidensya, labasan pa lang ng ebidensya. Hindi pa cross-examine ito, putang na sumasakit ang ulo nila. Paano hindi sasakit ang, alam nyo, sabi siguro, putang ina nyo mga private prosecutor, bayad naman kayo, magtrabaho kayo. Di ba? Magaling kang kupal ka. Sinasabi nila aabutin daw ng 60 ng kaya pala natatagalan. Itong pre-trial na ito dapat mabilis lang. Sinisisi nyo pa yung depensa, di ba? Kasi pagdating sa marking of evidence, iba yung marking nila, iba yung marking ninyo. So, ang gusto ninyong mangyari, parehas lang ang marking dahil parehas lang naman ang ginagamit na ebidensya. Kasi nagulat kayo, no? Yung mga testigo ninyo, testigo rin ng depensa. Yung ebidensya ninyo, ebidensya rin ng depensa. Tapos sasabihin pa nito ni Adjong, putang ina, di ba? Wala daw ibang ebidensya ang depensa. Yun na nga yung ebidensya nila, yung ebidensya nyo. Dahil alam nyo bakit? Dudurugin yan, huhubaran yan ng defense team ni BP Inday. Magaling kang kupal ka. Hindi ba kayo nagtataka? Putang ina, partida na nga yan eh. Sasabihin nila, hindi pa nga naglalatag ng mga ebidensya, mga testigo itong depensa eh. Dito pa lang sa pre-trial, ginagamit na kagad yung mga ebidensya ninyo labang kay BP Inday at yan din ang gagamitin na ebidensya ng depensa, ibabalik sa inyo yan. Back to you ang dating yan. Magaling kang kupal
Putang ina ninyo, sumakit ang ulo ninyo, no? No? Magpinsan ba si Kapunan at Kiko? Hindi ko alam na morning dew. Di ba? Putang ina, hayop na yan. Oh, magtrabaho kayo, animal kayo. Palibasa kayo dyan, mga private prosecutor, pinapaubaya sa inyo. Putang na, ayaw magtrabaho ng mga hayop na ito. Di ba? Alam na po dyan. Oh, pakinggan natin ito, pakinggan natin. Pakinggan natin. Attorney, bakit nagtatagal? Bakit nagtatagal? Paki-explain mo nga kung bakit nagtatagal itong markings na ito. Hindi naman sila nagpa-participate po araw. Hindi naman sila nagpa-participate po araw. So they just appear in the morning. Sandali. Parang nawala ko ah. Oy, signal. Okay, tuloy. Participate po araw. So they just appear in the morning and then they leave leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. Pero attorney, sabi po ng prosecution, because of the delay of marking of exhibits, yung Narinig nyo? Hindi naman daw sila nagpa-participate. Pupunta lang sila doon, magpe-press con. Putang na, magpapasin show. Akala mo Grammy Award. Ano ba yung, akala mo pamas? Dadating sila doon, putang na, mga naka Dila de Lima, sino tong isa? Zamora, di ba? Adjong, si Luis Ro, putang na, kung todo forma. Tapos papa-interview. Tapos sabi na, wala pong kinain na buhay. Magaling kang kupal ka. Alam ka lang putang ina, di ba? Tapos magpa-press con, bago humarap sa pre-trial, may press con, o pagkatapos ng pre-trial, press con ulit. Present lang kayo sa press con. Pagdating sa pagtulong sa marking ng mga ebidensya, ng mga dokumento, putang ina nyo, wala pala kayo dyan, mga hayop kayo. Kaya pala nagtatagal, ayaw nyo tumulong. Mga animal kayo. Magaling kang kupal ka. Ang problema nga ninyo, pagka si Atty. Poe ang ini-interview ng media, mabait pa eh. Mabait pa binibigyan pa kayo ng konsiderasyon eh. Hindi kayo binabanatan ni Atty. Michael Poe eh. Pero ito, sino ba tong abogado na ito? Putang na, narbasa ba ito? Putang, yari kayo rito. Ang sabi? Participate po araw. So they just appear in the morning and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. Pero attorney, sabi po ng prosecution, because of delay daw po sa marking of exhibits, yung defense team dahil kulang daw po sa lawyers' reactions. Actually, I was there personally, and the opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Roy kasi hindi naman sila nagpa-participate po araw. And then they leave the rest of the task. Hindi naman sila nagpa-participate po araw. So siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Roy kasi hindi naman sila nagpa-participate po araw. So they just appear in the morning and then they leave Tangina nyo, school bukol pala kayo dyan ha? Ha? Magaling kang kupal. School bukol pala kayo dyan ha? Pinapabayaan lang ninyo ha? Magaling kang kupal ka. Kaya pala putang na kahit menopause re-reglahin, hayop na yan. Magaling kang kupal ka. Di ba? Kaya pala putang na kahit menopause na si Atty. Kapunan, nire-regla, bakit? Putang ina nyo, pupunta lang kayo dyan, mapapasin siya, tapos lalayas kayo. Tapos babalik, tapos lalayas na naman. Ano kayo ng putang ina? Kaya putang ina, kahit menopause, nire-regla, hayop kayo dyan, Congressman Luis Roy, pinagagawa ninyo. Anak ng putang ina. Putang malatuba kayo ha, putang na bulakbol kayo ha. Bulakbol kayo ha. Magaling kang kupal ka. Pero putang na pag in-interview mo, nagkaroon ng press ko, putang na kala mo kung sinong magaling. Tamad naman pala, di ba? Anak lang po siya talaga. leave the rest of the task to the araw. So they just appear in the morning and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermined and we are complying with all the directives by the impeachment. Precisely, anong kulang ng prosecutor? Yung claim of undermine, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that. Pero kayo, enough yung tao nila. Yeah. Prosec is enough. The point is, the defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, prohibited po. Wala tayong problema doon. Because like we said, we're not here to delay anything. Diba? Ang kailangan lang po talaga maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Atty. Marquez, itong marking is significant for an orderly conduct of the trial itself. Pero hindi ko kayo kulang ng tao, sir. Hindi po kami kulang ng tao. In fact, we're able to adjust all the time. Hindi naman sila nagpa-participate po. So they just appear in the morning. Dito pa lang sa market, putang na dinudugo na sila eh. Dito pa lang sa market, dinudugo na kayo eh. Putang na, yan yung problema rito, di ba? Etong mga, alam ko bakit, hindi naman kasi litigator itong mga ano na to eh, itong mga congressman na ito eh. Si Chua, hindi naman yan litigator, di ba? Hindi naman yan abogado, pero hindi yan litigator. Di ba kaya nga sila kumuha ng mga litigator, kagaya nila Atty. Kapunan, at saka yung iba ng mga private prosecutor, di ba? Sila hindi nila alam yan. Ang alam nila, magbitbit ng maleta. Magaling kang kupal ka. Di ba? Di ba? Tapos galit na galit sila, bakit daw hindi daw naglalabas ng ebidensya si BP Inday? Yung company BP Inday, bakit daw yung mga ebidensya? Kumokopya lang daw ng ebidensya. Itong si BP Sara. Magaling kang Di ba? Sabi na kumokopya lang ng ebidensya. Yung company BP Inday, wala silang sariling ebidensya. Anak na putang na, pinartidahan na nga kayo, ayaw pa ninyo. Di ba?
Partida. Magaling kang kupal ka. Partida yan, oh. Di ba? Ebidensya nyo, gagamitin laban sa inyo. Di ba? Magaling kang kupal ka. Oh. Sabi pa ng isang tangang abogado diyan ng Makabayan Black, yung Kabataan Party List. Ano sabi? Bakit daw hindi kagad inilalabas yung mga ebidensya ng depensa para daw mapagandaan nila? Anak ng putang ina naman, oh. Magaling kang kupal. Anak ng putang ina naman talaga naman yan, oh. Ang pinagkagawa ninyo, Diyos mio Marimar. Di ba? Oh, ay, hindi ito. Wait lang. Hindi yan. Nasaan na yun? Hindi ito. Oh, ito. Wait. Ito. Anong sabi? Sabi dito sa TV Patrol. Nakita natin. Sa mga ihaharap na testigo ng kampo ni BP Sara sa impeachment trial. Sabing ganon, it appears now that sila ngayon ang nag-fishing expedition. Ha? The court does not exactly know what will be the purpose by which they are to be treated as hostile witness. So, we want to know exactly kung ano yung magiging purpose nila sa defense. If you have the general denial lang, or general purpose lang ng adopted witness mo from the other side, that would indicate you na talagang hindi lang wala silang ma-provide, but actually using this as tactical maneuvering to delay further itong impeachment proceeding, which the House prosecution does not want agoy. Sabi ni Adjong. Anong sabi naman ni Tolosa? Oh, how come they listed 97 witnesses but they only asked for 30 trial dates? Maybe it's an indication that there's no intention to produce all those witnesses. House impeachment legal spokesperson. Ito sabi naman ng House. Biruin mo. Magaling kang kupal ka. Di naman yung dalawang ito. Ito yung spokesperson nila si Tolosa eh. Biruin mo. Di ba? Diyan pa lang umiiyak na kayo. Magaling kang kupal ka. Di ba? Oh, ito ngayon ang problema ngayon. Bakit? Kasi alam nyo, sa isang impeachment trial, kapag gusto ng depensa na tawagin bill na gusto nila maging witness, yung mga witness din ng prosecutor. Yung mga tao, mga testigo, mga ebidensya nila. Isa lang ang ibig sabihin yan. Magaling kang kupal. Ibig sabihin yan, may nakikita silang inconsistency o may nakikita silang kahinaan doon sa kanilang testimonya at saka mga ebidensya. Kasi di ba, halimbawa, kumbaga sa yung depensa, meron silang gustong ilabas na bahagi may gusto silang ilabas na mga bahagi ng testimonya ng isang testigo na pabor doon sa magiging defense nila. Ganun yun. Kung kumbaga sa lahat ng mga sinasabi ng testigo, ibabalik yun sa kanila. Magaling kang kupal ka. Tapos, kaya nila kinuwang testigo rin yung mga yan, ayan tawag dyan, hostile witness eh. Magaling Kasi gusto rin nilang questionin yung credibility ng mga testigo niyan. Yung credibility, tapos yung motibo nila, at higit sa lahat, yung kung saan nanggaling yung mga impormasyon na sinasabi ng testigo. Yan yon. kupal ka. Di ba? Lalong-lalo na, itong si Madriaga at si Trillanes. Di ba? Biruin mo, depensa ka, ipapatawag mo, testigo mo, yung nag-aakusa laban sa'yo. Saan ka nakakita ng ganyan? Kupal ka. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan? Yung nag-aakusa sa'yo, yun ang gagawin mong testigo. Anak ng putang ina naman yan, di ba? Magaling kang kupal ka. Sige nga. Ngayon, putang nag-iisip ngayon, yung prosecutor, putang ina, ano kayang gagawin itong depensa, mga hayop ng mga abogado ng depensa na ito? Testigo namin yan laban sa inyo eh. Kupal ka. Tapos gagawin yung testigo laban sa amin? Ano yan? Putang putang ina ninyo? Di ba? Sige nga. Kayo, isipin ninyo. Magaling kang kupal ka. Lalo na to si Trillanes at saka si Madriaga. Kasi bakit? Sa tingin ng depensa, may mga aspeto doon sa mga testimonyo nila, sa mga pahayag nila, nabubusisiin talaga nilang ng gusto. Di ba? Hindi pa nga nagsisimula yung bloodbath, putangin na nyo, nag-iiyakan na kayo. Di ba? Magaling kang At saka ito hindi pinagbabawal dito. Hindi, mamaya pag-usapan natin. Hindi pinagbabawal dito yung yung surprise witness pwede rito. Basta partida talaga, di ba? Kasi itong mga testigo na ito, tangina ididiin to ng mga depensa. Lalong-lalo na yung part na sinasabi nila namigay ng sobre. Yung sinong teacher yun? Si Gloria ba yun? Yung Gloria na teacher? Yung undersecretary ba yun? Yung assist undersecretary ng DepEd na si Gloria. Tapos sinasabi niya na nakatanggap sila ng mga envelope ng sobre, 'di ba?
Magaling kang Puta, yari sila to. Alam nyo naman, may sinabi si VP Inday. Di ba? Sigurado, merong screenshot yun. Magaling kang kupal ka. Na ang nagpapabigay daw nun, galing daw yung sobre na yun kay Lisa Marcos. Sabi ni VP Sara yun sa isang press con, di ba? Kung saan minuran niya, o pinagbantaan niya itong si Bangag, si Lisa, at saka si Tambaloslos. Di ba? Umahanap lang sila ng diskarte sa defense team. Diyan, ganun lang kasi. Kaya nga eh. Di ba? Yari sila doon. May ebidensya si VP Inday doon. Oh. Di ba? Lalong-lalo na yung mga dokumento kung saan nila nakuha yan, kukwestiyonin yan eh. Kasi pag ang isang dokumento, nakuha mo yan ng illegal, putang na hindi yan pwedeng tanggapin sa korte. Tandaan niyo yan. Magaling kang kupal ka. Kung nakuha mo yan, o kunyari, si Jim Lord, si Jim Lord kunyari, kaya nga nagkaroon nga ng question dyan eh, di ba? Nung panahon ng impeachment ni Erap, di ba? At saka ni sino to? Si Chief Justice sino Chief Justice yon? Yung in-impeach? Hindi si Sereno, yung natanggal, yung namatay. Di ba? Yung sinasabi nila, yung mga ebidensya, bigla na lang daw may kumatok sa pintuan nila, may nag-iwan ng sobre, di ba? O si Corona, di ba? Magaling kang Di ba nagiging uso ngayon yan, yung may kumatok, tapos nag-iwan ng sobre, ng envelope, may lamang papeles, yung tinignan niya, o putang na, may ebidensya, di may dokumento, di ba? magaling kang kupal ka. Ganyan ang mangyayari dyan. Oh, kasi bawal yon. Bawal yon yung mga ganon, yung mga nakuha mo sa mga illegal na pamamaraan, yung mga dokumento na yan. Kagaya nung kay Trillanes, yung sinasabi niya na withdrawal, di ba? Mga bank records, nako putang ina, hindi tatanggapin ng korte yan eh. Magaling kang kupal ka. Hindi tinatanggap ng korte yan, basta ang isang ebidensya nakuha mo lang sa pamamagi sa illegal, hindi yan tinatanggap. Di ba? Kayo, alam niyo yan. Di ba? Mahirap yan. O ngayon, kaya sila kinukuha ang mga testigo na yan, mga hostile witness yung mga yan, para tirahin yung credibility, yung mga ebidensya, yun ang pinakamahirap. Boss Buster, paano kung hilingin ng depensa ang presensya ni Lisa Marcos? Pwede ba? Yung pwede yun. Kasi ano yun eh, private citizen yun, hindi yung government employee, hindi naman siya presidente. Pwede yun. Pwede siyang ipatawag kung hihilingin ng depensa yan. Oh, Magaling kang kupal ka. ganun yan. Baka akala ninyo. Sus Mariosep. Kaya nga ano ba sinabi? Kaya nga mahigpit eh. Ang problema lang dito, sa nangyari nila na na investigasyon diyan sa House of Representatives diyan sa impeachment ni VP Inday, ang dami nilang hearing diyan, putang nagpakasasa sila sa mainstream media, 'di ba? Pinatulan lahat nila yung mga ebidensya na yan na hindi man lang nalaman, hindi alam kung saan o ano ang pinagmulan ng mga yan. Diyan pa lang yari na sila. Kaya nga sinasabi, hindi pa pwede yung hearsay. Hindi pa pwede pagka ini-impeach mo ang isang tao, sinasabi magnanakaw ka, korap ka, ganito, kasi ganito. Hindi pa pwedeng ganun yon. Dapat may ebidensya. Ang tanong, saan galing yung ebidensya? Magaling kang Di ba? kupal ka. Ganun yan. Ay maganda ate, shoutout sa'yo ha. Involved siya sa pamimigay ng pondo si Lisa. Palaka, ikaw talaga. Ganyan yan. Putang ina mo, putang ina mo. Tapos sasabihin ni Rene ko, di ba? Sabi ni Rene ko, nagtataka daw. Bakit daw hindi daw inilalahad ng depensa yung kanilang magiging depensa? Di ba? Para maabisuhan kung anak ng putang ina talaga niya, no? Di ba? Magaling kang kupal. Bakit daw hindi daw ipinipresent doon sa pre-trial conference yung mga ebidensya? Kaya nga may surprise eh. Magaling kang kupal ka. Anak ng putang ina, masyado kayo nervyoso. Di ba? Magaling kang Siyempre, titignan muna ng depensa. Di ba? Saan ba tututok? Di ba? Ganun lang yun eh. Marunong pa sila sa legal strategy ng kaya nga blood. Ba't hayaan mo dumugo ang mga sumuka ng dugo yung mga yan? Hayaan mo dumugo ang mga tumbong niya, mga butas ng puwet niyan, pati mga ilong niyan. magaling kang kupal. Tahimik si Trillanes ngayon Oy, hindi maingay. Maingay si Trillanes ngayon. Inaaksahan niya si si Boying Rimulya. Meron ako nakitang post eh. Inaakusahan ni Boying Rimulya inaakusahan ni Trillanes si Boying Rimulya. Sandali. Trillanes to Ombudsman. Nasaan na yun? Putang na hindi na type. Paano nangyari? Ombudsman. Meron ako nabasang post. Marami to eh. Hindi ito. Wait lang Inakusahan ng hindi ito. Sinasabi nila si Trillanes daw, sinabi daw ni Trillanes na nagpinapark daw yung mga kaso. Pinapark daw ng ombudsman. Magaling kang kupal ka. Andali Sino meron ka ba nun, Jen? Basta dumaan yung sa ano ko eh.
Ito. O yan, ito. Meron na. O ito, maingay na naman si Trillanes. Ayan o. Kailan to? O. Trillanes alleged parking fee scheme in ombudsman to prevent filing of corruption cases versus government official. Ito na, Jeb. Ito na. Ayan o. Ayun o. O. Ano sabi ni Trillanes? Nag-aakusa siya na meron daw parking fee scheme sa ombudsman para daw maiwasan yung pagpapile ng corruption cases versus government official. Magaling kang kupal ka. Ibig sabihin, nagbayad si Kiss Escudero at saka si Joel Villanueva. Magaling kang kupal ka. Putang ina, si Trillanes binabanatan niya si John Vic. Putang lang ngayon naman. Ano naman ang binabanatan? Sino to? Si Boying naman. Magaling kang kupal ka. Di ba? Ayan o. May parking fee pala para hindi ka makasuhan sa ombudsman. Ayon kay Trillanes. Magaling Bakit? kang kupal ka. Hindi ba nagbayad ng parking fee si Jingo Estrada kaya tinuloy ninyo yung kaso? Hindi ba nagbayad ng parking fee si Bong Revilla kaya tinuloy ninyo yung kaso? Ha? Sige nga. Oy, Boying, oh, putang ina, may akusasyon sa si Trillanes. Ano gagawin mo rito? Papayag ka ba rito, Boying? Ha? Magaling kang Putang ina, oh. Grabe pala daw kayo dyan sa ombudsman, sabi ni Trillanes. Ayan, oh. Magaling kang kupal ka. Putang ina. Magaling kang kupal ka. Kaya nakasuhan si Jingo Estrada kaya tinuloy yung kaso kasi hindi nagpa-areglo. Magaling kang kupal ka. Ano ba yung parking fee? Depende ba yan yung parking fee na yan? Pera ba yan? O yung paglipat doon sa kabilang bakod? Paglipat Magaling kang kupal ka. ng kampo from Cayetano Block to Gatchalian Block. Mas matindi yun. Kang kupal Eh ka. paano naman yung mga walang partido, walang lilipatan? Kagaya ni sino ba yung binibira ni ano? Sino ba yung binibira ni tawag nito ni Libiste? Si congressman na yung kontraktor, sino yun? 'Di ba? Yung kontraktor sa Batangas. Sino yun? Yung nakapris na yung asset? Magaling kang kupal ka. Nagbigay din ba ng parking fee yun? Sige nga. Magaling kang kupal ka. O si magkano kayo binigyan ng parking fee ni Magaling kang kupal ka. ni Tambaluslos? Ayan, si Garjola, Nanay Morning Dew. Diba? Si Tambaluslos kayo, nagbiyaya din ng parking fee. Eh, ito, hindi sa atin galing ito kay Trillanes, ha? Siyempre, iisipin natin ngayon yung mga involved sa malaki ang korupsyon na ito. Nasa tingin natin, dapat na makasuhan. Bakit hanggang ngayon, hindi pa na isasampa sa Sandigan Bayan itong mga kaso na ito? Sige nga, Trillanes, sino-sino ba yan? Sa palagay mo na nagbayad ng parking fee? Magaling kang Kailangan malaman na ng taong bayan yan. Magpakahiro ka na rin. Trillanes, damay-damay na ito. Magaling kang kupal ka. Di ba? Kung totoo ito, ha, sino-sino naman kaya yon? Kasi hindi pa pwede magkaroon ng akusasyon itong si Trillanes nang walang sapat na impormasyon itong nanakuha, di ba? Magaling kang kupal ka. O, ano yung umuugong? Putang ina yan. Ayop na yan. Ano kaya yan? Sige nga. Kabrad kasi kaya mark as safe sa kaso si Tam. Kaya nga isa pa yan eh. Oh, paano ngayon yan? Inaakusahan niya about parking daw sa kaya nga eh, may parking fee daw to prevent filing of corruption cases versus government official. Sino-sino ba yan sa tingin mo na mga government official na yan? Antonio Trillanes, Mr. Antonio Trillanes, sino-sino ba yan mga yan? Oh, alam nyo, sabi nyo na nalahimik si Trillanes. Ayan oh, Magaling kang kupal ka. alam ka lang putang ina. Di ba? Oh. Di ba? Dito sa harap ng bahay ko, libre ang parking, painom lang ng ice tubig. Ay, Marlon Bulitray, shoutout sa'yo. Nako. O, sa mga taga-Tanawan dyan ha, yung mga hindi pa nakakapag-like, pa-like naman. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe. O. Hindi, ang problema kasi talaga dito, ay nako, yung mga, eto aminin na natin. Aminin nyo na dyan. Aminin nyo na talagang ang kinakasuhan lang dito, yung mga kalaban sa politika. Ang kinakasuhan lang, yung mga kritiko. Pero pagka-alyado ka, hindi. Talaga naman, yun naman talaga totoo. Huwag na tayo magbulahan mga putang ina ninyo. Huwag na tayo magbulahan. Nang-uulo lang kayo eh. Nang-uulo lang kayo, sa totoo lang. Binobola niyo pa kami mga punyeta kayo. Di ba? Magaling kang kupal ka. Alakay ng shock tong kayo. Oh,
Magaling kang kupal ka. Oh, dito. Ano ba tong press ko na ito? Bakit may press ko dito? Pakinggan nga natin ito. Ano ba sabi dito? Ay, putang ina. Ano ba to? Press briefing ng Malacanang kasama PNP. Oh, basahin nga natin ito. Putang ina. Panoorin nga natin. Oh. So, wala tayong naka-ready topic dito pero mamaya babalatan natin yung prosecution na yan at saka defense. Ang pinaka-magical word na binanggit ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Ang tanong po ng bayan, nahiya na po ba ang sino man dapat na mahiya? At kasunod po na tanong, Ay! Putang ina, bawal magtanong ng ganyan! Sino ba tong report? Ano na to? Sino ba tong miyembro ng Malacanang press ko na ito? Bakit ganyan kayo magtanong? Ha? Magaling kang kupal ka. Alam ko lang putang ina. Bakit ganito kayo magtanong? Huwag kayo magtanong ng ganyan, Malacanang press con. Sus, grabe naman kayo. Anong session ba to? Ano sabi? ang pinaka-magical word na binanggit ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Ang tanong po ng bayan, nahiya na po ba ang sino man dapat na mahiya? At kasunod po na tanong, may katagang galing sa palasyo, managot ang dapat managot. Considering the fact na hindi pa rin nahuhuli po si former Congressman Zaldico, na-achieve na po ba, confident po ba yung palasyo na nakamit na yung hangarin sa transparency and accountability? Patungkol po sa unang tanong, tungkol sa nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Hindi yun. Dapat, tanong mo yun sa yung amo mo. Boss, amo, manager. Magaling kang kupal ka. Kasama ka dun eh. Nahiya ka na ba? O, sa bagay, alam naman natin na walang hiya yan. Magaling kang kupal ka. Dahil yung iba naman ay hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin, yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot, Sa tingin nila, yung mga nagsoli ng pera, sa tingin namin, ay nahiya na sila. Ha? Tanga! Kaya lang sila nagsauli ng pera para makaligtas sila sa kaso. Para hindi sila makulong. Para maging state witness sila. Para madiin nila yung mga kalaban sa politika ng Administrasyong Marcos. Kaya sila nagsauli ng pera kasi para mailigtas sila sa kaso. Magaling kang kupal ka. Anong nahiya na sila? Tumigil-tigil ka nga, Claire Castro. Anak ka lang syuktong ka. ng mga milyon. Pero sa tingin natin, yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot ay dapat na managot. Of course, nandiyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Oh, bakit? Panagutin mo na. Panagutin mo na si Tambaluslos. Ano pa nangyari? Pero hindi man nahuhuli, tama po ba? Ano yung sabi niyo? Si Zaldico, di man pa nahuhuli si Zaldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya na 2018 pa lang ay mayroon ng issue tungkol sa flood control projects. Duterte na naman. Putangin na mo. Duterte na naman. Putangin na mo. Gago ka. Putangin na mo. Putangin na mo. Putangin na mo. Ayop ka. Ayop ka. Putangin na talaga. Ayoko na. Putangin na mo. Visit ka. Ayop ka. Putangin na to. Duterte na naman. 2018 pa raw. Putang simula na. Tangin na tagayam na to. Ay, nako. Putangin ang buhay ito. Putangin na kayong ka, Claire. Maghanap ka tayo ng balita. Ano ba balita meron dito? Ano ba? Sandali maghanap ako ng magandang balita. Anak ng pucha talaga. Ano pinagsasabi dito ni Auntie Claire? Ano? Teka. Maghanap tayo. Bubuisi talaga ito si Auntie Claire. Oh. Ano bang meron dito? Ano bang meron dito sa Facebook? Oh? Aha. Dilima. Ano to? Basta parang wala Parang may nabura akong na video Putangin na talaga. Ito. Kailan ba ito? Ano ba ito? Buksan ka natin to. Pero nabanggit mo yung mag-review ng konstitusyon. I am not a constitution expert ha. Dahil hindi naman ganun kaganda ang aking grades diyan sa Polsci 101. Polsci 11, ano ha? Constitution nun Polsci 11. Nung nag-aaral kami yung mga kasabayan natin nun. Hindi naman ganun kaganda ang grades ko, ano ha? Pero hindi naman ako bagsak. Hindi naman ako bagsak. Hindi rin naman ako pasang-awa. Kaya lang, ibig sabihin, hindi ako ganun kagaling. Pero kung mag-review ng konstitusyon, hindi ba dapat Malacanang ang unang mag-review ng konstitusyon? Di ba? Ilang beses nang hinahamon yung amo mo, Auntie Claire, magpa-hair follicle test dahil gusto naming makilala kung yung presidente ba namin ay meron pang kakayanang pamunuan kami na nasa tamang pag-iisip. Putangin na! Dahan-dahan lang, Ronnie Ramos! Anak ng pusang kis! Dahan-dahan lang! Easy! Grabe ka naman, Ronnie Ramos eh! Wala namang ganyanan! Anak, baka matanggal ka dyan
may-ari. Bilyonaryo pa naman may-ari niyan. Magaling kang kupal ka. Alam ka lang putang ina. Ulit, ano ba sinabi? Ano sabi? Yung mga kasabayan natin, ano, hindi naman ganun kaganda ang grades ko. Ano, ha? Pero hindi naman ako bagsak. Hindi naman ako bagsak. Hindi rin naman ako pasang-awa. Kaya lang, ibig sabihin, hindi ako ganun kagaling. Pero kung mag-review ng konstitusyon, hindi ba dapat Malacanang ang unang mag-review ng konstitusyon? Di ba? Ilang beses nang hinahamon yung amo mo, Auntie Claire, magpa-hair follicle test dahil gusto naming makilala kung yung presidente ba namin ay mayroon pang kakayanang pamunuan kami na nasa tamang pag-iisip at hindi adik. Yun yun eh. Puta, meron pa pala karugtong yun at hindi adik. Magaling kang kupal ka. Anak lang putang ina. Ayop na yan. Sandali. Putang ina nga yung Ronnie Ramos. Hindi po na ako sa'yo. Grabe. Ulit. Saan pa banda yun? Dito? Meron pang kakayanang pamunuan kami na nasa tamang pag-iisip at hindi adik. Yun yun eh. Diba? Gusto naming malaman, malakas ba talaga si Presidente Bongbong Marcos? Nasaan ang medical journal na hinihingi? You only have barely 1 day para sagutin ang Supreme Court hingil sa bagay na yan. Pero nasaan? Ano, pinag-uusapan? Pag tinatanong ka, sumisimangot? Anak ng teteng, kayo mag-review ng konstitusyon. At una tigit sa lahat, kilalanin niyo muna ang sarili ninyo. Humarap kayo sa salamin. At baka hindi niyo nakilala ang sarili ninyo. Putang ina. Bukas wala na yan. Anak lang putang ina. Magbalot-balot ka na dyan ngayon, Ronnie Ramos. Last day mo na yan. Hindi. Magaling kang kupal Ang may-ari ng alam niyo naman ngayon, di ba? Di ba? Nagbabalatan ngayon ito Marcos. Ito hindi natin alam kung drama lang nila ito, di ba? Romualdez at saka Marcos, di ba? Hindi natin alam kung drama yung balatan nila yan. Pero putang ina, bahala sila sa buhay nila. Buisit. Ay, Pompay P, shoutout sa'yo ha. Yan ang gusto ko. Pompay P, shoutout sa'yo. Ayan, sino pa pala dyan? Anak ng putang ina. Si Rasul yata may-ari niyan. Grabe, no? Putang ina talaga, hayop talaga. Ay, nako. Ano bang naman pinagagawa nito? Ano ba to? BP Sara Duterte. Ito. BP Sara Duterte, hihintayin pa rin ng House Prosecution Team sa gaganapin ngayon. Ang tatanga nitong mga prosecutor na ito, no? Bakit niyo hihintayin si BP Sara dyan? Kayo nga tamad magtrabaho eh. Kayo nga tamad magtrabaho. Sino ba itong in-interview rito? Pakinggan nga natin. Duwa ka rin sa kamara. Vice President Sara Duterte Carpio hihintayin pa rin ng House Prosecution Team sa gaganapin ngayong pre-trial. Alis number 12, Milky Rigunan. Mana Milky. Lakay at Jackie, dapat patunayan ni Vice President Sara Duterte ang nanyang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya sa pamagitan ng pagsipot ngayon sa pre-trial sa Senate Impeachment Court. Ang House Trial Spokesperson at House Assistant Minority Leader Rene Co. Hoy ko, ang tanga-tanga mo, putang ina mo. Ano gagawin ni BP Inday dyan? Marking of evidence lang yan. Wala ba dyan si Kai Spencer? Kai Spencer, pakichinelas mo nga itong putang ina babaita na ito? Diba? Ganyan kakatanga? Pre-trial pa lang yan, hindi pa yan trial proper. Magaling kang kupal ka. Kahit pa nga pagdating ng trial yan hindi mo mapipilit si BP Inday Sara na paupuin niya sa witness stand Kahit pagdating pa ng trial, depende pa yan sa mga abogado sa depensa. Kung kinakailangan siyang paupuin dyan sa trial proper. Putang ina mo ka. Umakyat ka na lang ng bundok, huwag kang tanga dyan. Di ba? Binanata ni Judge Corner sa ICC yung prosecution team. Huwag laging mag-rely o mag-ingay sa mainstream media doon sa hearing ni PRRD. Prosecution ba ang nag-ano doon? Huwag daw gayahin yung ginawa ni Kaufman, yun ba yun? Yun ba yung balita na yun? Babibwisit ka lang. Ano ba bang ginagawa ko? Di ba effective? Magaling kang kupal ka. Di ba nabwisit ka? Magaling kang kupal. Ano ba itong mga balita na ito? Wala pa magandang balita? Ito. Putang ina naman talaga, Ano pa nga, hanap nga tayo ng magandang balita? Ito. Ano sabi dito? Ba yung pre-trial conference ngayong araw? O yung pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't inaasahang bukas ay muli itong ipagpapatuloy ng Clerk of Court ng House Prosecution Panel at Defense Team ng Pangalawang Pangulo. Sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kanina, ipinahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may mga testigo pa silang hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon kay Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team, nagpasya silang huwag munang ilantad ang mga ito para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga testigo. Gayunpaman, tiniyak niyang susunod naman sila sa panuntunan kung kailangan ng ilabas. May mga testigo pa silang ilalabas. Hindi pa nila pinapangalanan. Pakinggan nga natin ulit.
Vice President Sara Duterte na may mga testigo pa silang hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ng defense team, nagpasya silang huwag munang ilantad ang mga ito para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga testigo. Gayunpaman, tiniyak niyang susunod naman sila sa panuntunan kung kailangan nang ilabas ang mga pangalan bago ang paglilitis. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, hindi namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. Hiniling din ng defense panel na ilahad ng maaga kung alin sa 4 na articles of impeachment ang mauunang talakayin. Ito ay upang makapaghanda ang magkabilang panig pati na rin ang mga senator judges. Number 1, ng order of Iisipin ng prosecutor, putang na sino kaya mga testigo ng depensa? Magaling kang kupal ka. Paano natin matatakot yun? Wala pa mga pangalan. O di ba dyan naman sila magaling, manakot? Sino-sino kaya yung mga yan, ano? Ebidensya kaya, testigo kaya, tungkol kanino? Magaling kang kupal ka. Marami. Gusto kong surprise witness ng defense si Lisa Marcos. Meron kaming testigo surprise ito Lisa Marcos pala. Kupal ka. Testigo namin to, papatunayan na sa kanya galing yung mga sobre. Magaling kang kupal ka. Putang na, di ba? Sige, mag-iisip kayo itong mga ito, putang na, puro amang hinala pa naman to dahil adik yung amo nila. Sino kaya to, di ba? Alam ka na, putang ina. Ayop na yan talaga. Blood ba talaga to? trial, meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sinong witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Bakit po? Kasi po, para po makapaghanda ang bawat panig, ang prosecution at defense, at pati na rin po ang impeachment court ng ating senator judges. At kami naman po sa defense, humingi namin yun sa prosecution, meron din naman po kami na kami rin ay sumilalim sa ganung disclosure. Kaugnay nito na una nang nilinaw ni Senate Secretariat Clerk of Court na si Attorney Renato Bantog Jr. na hindi nila pipigilan ang paglalabas ng tinatawag na mga surprise witness kapag nagsimula na ang impeachment trial proper kay Vice President Duterte. Ayon kay Attorney Bantog Jr., maaari pa ring magsumite ang House Prosecution Panel o ang defense team ng mga testigong wala sa kanilang original na pre-trial brief. Bunsod na rin ng mga reservation na pinahihintulutan ng korte. Samantala ngayong araw ay hindi pa rin natapos ang pre-trial conference o ang pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng defense team na hindi simple ang prosesong pinagdaraanan ng mga dokumento bago ito mamarkahan kaya hindi rin ito ganoon kadali matapos. Lalo na't anila libo-libong dokumento ang pinag-uusapan sa nasabi. Hindi, ito pre-trial pa lang ito eh. Yung sinasabi ni, sino to? Si Kulot? Yung kabataan party ni si Kulot, yung sinasabi niya. Magaling kang kupal ka. Dapat sumipot. Magpakita itong si BP Inday sa pre-trial conference. Magaling kang kupal ka. Pre-trial nga eh. Conference pa. Tapos gusto mo pakita si BP Inday Sara. Di ba katarantaduhan, di ba? Ito sa mga nakakaintindi sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga hindi nakakaintindi. Pre-trial, hindi pa ito yung talagang trial proper, di ba? Yung impeachment, yung pre-trial conference yan sa impeachment, ano lang yan? Yan yung kumbaga sa inaayos. Kumbaga sa paano ba itatata? Yung labanan nila, inaayos muna nila kung ano yung ebidensya, yung markings, kung ano yung mauuna, o yung Article 1 ba, Article 2, Article 3, doon sa Articles of Impeachment. Bago magsimula yung tunay na laban, pag-uusapan mo na yan. Hindi pa dyan pinagdidesisyonan kung guilty o not guilty si BP Inday Sara. Ang layunin lang ng pre-trial, gawin kumbaga sa para maging organized, para maging mas mabilis, mas malinaw, 'di ba? Mas malinaw yung dating niya pagdating na ng trial. 'Di ba? Ano ba yung ginagawa diyan sa pre-trial? Pinakikilala kumbaga sa yung mga testigo, kagaya si Maring Marites, ito si Pompay P, 'di ba? Sasabihin, ito si Pompay P, ito testigo yan sa ganito. O si Badriaga, testigo yan sa ganito. Ito si Trillanes, testigo yan sa ganito. Ito si Gloria, testigo sa ganito, 'di ba? Bawat article, ipapaano na kagad kung sino yung mga testigo na nakalatag dyan, naka-line up dyan, at saka yung mga dokumento. Diba? Tapos kung ano yung mga magiging testimonya ng bawat testigo, nandun din yan. Tapos inaayos din dyan sa pre-trial kung gaano sila katagal magtatanong. Bawat testigo, pinag-uusapan na dyan. O sige, magtatanong ako dyan, siguro mga kalahating oras, 15 minutes, o gano'n, diba? Gano'n pinag-uusapan na dyan sa pre-trial. Para pagdating ng impeachment trial, organized na, planchado na. Gano'n yun. Halimbawa, ganito. Ito, papaalam lang natin sa inyo yung pre-trial. Yung prosecution, diba? Yung prosecution, papakilala niya, halimbawa, mapapakilala siya ng mga sa COA, yung mga auditor, COA auditor, di ba? Papakilala niya yung mga dating opisyal ng gobyerno, di ba? Dating opisyal ng ng DepEd o kaya ng OBP. Tapos yung whistleblower ipapakilala. Tapos magpapakilala ng mga kagaya ng mga eksperto pagdating sa pag-audit, di ba? Eksperto sa, di ba? Sinabi nga ni BP Inday, kukuha sila ng eksperto pagdating naman dun sa confidential at saka intelligence fund, di ba? Sinabi rin ni BP Inday yun. Mga eksperto, whistleblower, mga testigo, mga auditor, lahat yan, pinaplansya na yan. Para kung kailan ipapatawag, kung anong
anong araw ipapatawag, anong petsa, ganito. Basta planchado na. Ganon yung inaano, tapos minamarking yung mga dokumento. Tapos yung depensa naman, magpapakilala rin ng mga opisyal din, mga accountant, mga abogado, mga testigo, para pabulaanan yung mga aligasyon, para mga eksperto rin para magpaliwanag kung bakit ganon. Yan. Ganyan ang, yung kumbaga sa ano, inaayos nila yung line up diyan sa pre-trial. So, pinamark yung mga ebidensya, marking ng mga exhibits, kagaya ng COA reports, mga resibo, mga bank records, ano pa, mga memorandum, mga government document, mga ano pa tawag, mga memo, communication, di ba? Halimbawa, ganito yung Exhibit A, o COA report, halimbawa, ganyan. Exhibit B, ano pa ba? Mga disbursement document, mga ganyan. Exhibit C, ano pa? Lahat yan, mga memorandum. Di ba? Ganon ang ginagawa sa pre-trial. Para pagdating ng trial, hindi na nagtatalo kung ano ang tawag doon sa bawat dokumento na pinipresenta nila. Kaya nga sila nagkakagulo ngayon eh. Kasi iba yung markings ng prosecutor, ayaw naman pumayag ng markings ng prosecutor, markings din ng depensa ayaw pumayag. Kasi kagaya nga ng sinasabi ni Luistro, di ba? Meron siyang interview, napanood naman siguro ninyo, nagkalat naman yun, na nagkakaroon ng contradiction kasi iisa lang naman daw yung mga dokumento ng mga ebidensya nila, bakit daw magkaiba yung markings? Ano pakialam ninyo? Bloodbath nga bakit ba? Di ba? Ganun lang yun, di ba? Tapos, yung stipulation of facts, yan, diyan na yung mga itatanong sa karto. Ano yung mga bagay-bagay na pareho ninyong mga tinatanggap na mga ebidensya, kung ano ba yung mga totoo diyan, lalong-lalo na yung mga pagkakakilanlan ng mga testigo. Yan yon. Di ba? Yan yung mga ginagawa ginagawa sa pre-trial. Oy, Ka Spencer, shoutout sa iyo. Yung video ng bigaya ng palaka, ng CIF kay BP Sara. Yan. Papaano na yan? Kaya nga, yan isa pa yan, di ba? Ibig sabihin, lahat ng mga pinagtatalunan nila, maaaring pagtalunan nila pagdating ng trial proper, inaayos na nila lahat ng mga issue. Di ba? Para hindi na nila pagtatalunan kung mayroong confidential funds ba o ano, basta importante na ayos nila. Pagdating ng mga para hindi na rin mahirapan, para mapabilis na rin. Di ba gustong-gusto na nga ng depensa ma-expedite na yan, mapabilis na yan. Kaya lang ang tansyado nga ng depensa 30 days lang yung trial di ba? Pero ang gusto mangyari ng prosecutor, 62 days. Yan ang magiging problema ngayon. Sino pa ba nandyan? Tapos lalong-lalo na yung pagdagdag pa ng ebidensya, di ba? Kasi sinabi nila, ito. Yung mga sa impeachment kasi maluwag Hindi kagaya sa mga korte. Sa impeachment open. Hindi kagaya sa korte. Sa korte kasi napakahigpit. Kung ano lang yung mga inilatag mong ebidensya doon, yun lang yung mga pwede mong gamitin. Hindi ka na pwedeng magdagdag ng mga ebidensya. Magaling kang kupal ka. Ganon pero sa impeachment, 'di ba? Open lahat yan. Pwede yung ang tawag diyan sa trial ambush Yung mga surprise witness, surprise evidence. Ngayon meron pa, 'di ba? Kaya lang ang problema lang diyan sa mga surprise witness at saka surprise evidence, depende pa yan sa timeline. Kung paano nila na-acquired ba yan 'di ba? Ganun lang yan Boss Buster BBM, boss from Leyte, sino pa nandiyan? 'Di ba? Kasi kung may kakaroon ng usapin diyan pagtungkol diyan sa mga surprise evidence, surprise witness, pag pinagbobotohan din yan ng impeachment court, yun lang ang magkakaroon tayo ng problema yan. Kung magkakaroon ng argumento, halimbawa si Senator Marcoleta, si Senator Cayetano, si Senator Pia Cayetano, alam natin mga abogado yan. Pag nakikita nila na hindi pwede yan, hindi mo pwedeng tanggapin yan. Kaya lang ang problema, botohan. Pag sinabi ng majority, sige, hindi tayo makakasundo na, wag natin bubuksan yan. Kasi, halimbawa may sobre, kagaya na nangyari kay Erap. Di ba ano ba nangyari kay Erap? Ayaw pa buksan, nanalo yung no, wag buksan. Di ba? Nanalo yung no, hindi mo buksan yung envelope. Di ba? Nag-walk out nga kasi nanalo, nagkaroon ng botohan ng majority. Baka mangyari ngayon dyan. Di ba? Kasi alam naman natin ito, political ito Ang impeachment, political process ito Majority pa rin. Kaya nga, ito ang problema ngayon sa impeachment na ito Ang tanong, sino ang magiging presiding officer? Di ba? Pagdating ng presiding officer ngayon, sino ngayon na tinutulak nila? Si Chis Escudero kasi daw abogado. Ano sabi ni Robin Padilla? Ano sabi ng minority? Hindi pa pwede, dapat Senate President. Di ba? Senate President. Tangina mo ka pala, win ka yan Gusto mo ng Senate President Di ba? Gusto nilang baguhin yung rules, pero ano ba sinabi doon sa impeachment trial? Senate President. Senate President ang kinakailangan presiding officer. Di ba? Paano ngayon yan? Di tanga-tangahan ka dyan pag ikaw ang naging presiding officer. Gusto mo maging Senate President, alam mo namang mayroong impeachment trial at ikaw ang magiging presiding officer, putangin mo kinuha-kuha mo yan. Magaling kang kupal ka. Di ba? Dapat si Kiko Pangilinan na lang ang Senate President. Isa pa yan. Hindi mo na abogado yan. Di ba? Abogado pala. Kaya lang, hindi naman yan hindi naman yan seasonal, ano tawag nito hindi naman yan seasonal lawyer, di ba? Ano sabi ni Atty. Banayo? Meron akong, Atty. Banayo, meron akong video ni Banayo, nasa na yun? Ito.
Oh, ito. Pakinggan natin ito. Si Banayo. Banayo. Ano sabi ni Banayo rito? Banayo. Dito tayo. Makalimutan yung mga importanteng proyekto at mapunta. Para ma-expose ito, bakit siya Ako Ito. siya maging, siya nga ang nagpakalat itong kontrobersiya na to. Siya yung kumbaga, pull the lip. Pampanga all over the country. So his propagandists must have thought na may problema ang malaki. Unahan na natin by saying yung mahiya naman kayo. Ang problema, okay, sinabi mo yon, pinalakpakan ka. Yung mga pumalakpak pa nga, yung mga flood control congressmen, Para hindi mahalata. para hindi rin mahalata. Ang problema, ano ang nangyari? Forward Formal natin, investigation dito sa mga to. Kumbinsido kayo that the marine toting, the maleta delivering marines ay Ito maganda yung sinabi niya rito sa mga Marines Maganda yung sinabi ni Banayo rito. Pakinggan nyo. nagsasabi ng totoo. Ano po ang basihan po ninyo para paniwalaan po sila, sir? Unang-una, tingnan mo yung facial expression. Tingnan mo yung tingnan mo yung the way they come up with their stories. No? Kuminsan may mga sablay, kuminsan may mga sinasabi lang, may mga contradictions. No? But that's because you're talking of 18 plus 4. You're talking to different people. Hindi naman sabay-sabay yan na nag-deliver ng maleta. Hindi naman nila, I mean, when I'm sure Ping Lacson is a good investigator, can see that, no? Pag kasi ayos na ayos yung pagkakalatag ng mga sinasabi, mukhang, may script. Pero yung may konting mga mali-mali na ganyan, may konting mga contradictions, may konting discrepancies. But the story still remains, at mismo si Saldi ko naman, sinabi din yung maleta deliveries. Maybe the figures are bloated. I wouldn't expect them to count that how much each maleta and then multiply it with the number of maletas. No? Pero malinaw na they were telling the truth. And you juxtapose this with what you saw dun sa kaila Alcantara, Hernandez and all na billiard table na groaning with 1 billion pesos or something of 1,000 peso bills. No? The visuals are there. No? The testimonies of the Ang problema, walang seryosong, ang ginagawa binubutasan natin no? Whether in traditional media or in the social media na kampi sa administration, binubutasan lang lagi yung kanilang testimony. Iyan ang problema, di ba? Kung mapapansin niyo, sa lahat ng mga pasabog ng 18 na soldiers, tapos may nadagdag pa na 4, naging 22 na sila. Anong sagot nila? Anong sagot nila Soto, nila Erwin Tulfo, sagot ng mga kongresista na nabanggit doon? Denial lang. Tapos lahat ng sinasabi ng 18 Marines, ang ginagawa nilang binubutasan lang nila yung sinasabi. Pero hindi nila sinasagot. Magaling kang kupal ka. Tapos, nagsasampa pa sila ng libel case. Alam niyo naman yung libel, di ba? Pagka hindi mo nadepensahan yung sinasabi ng 18 Marines, patunayan mo na mali yung akusasyon ng 18 Marines sa inyo. Paano mo papatunayan kung wala kang maibibigay na ebidensya pagkatapos yung 18 Marines may ibinibigay na ebidensya na katunayan na nakatanggap ka? Lalong tandaan ninyo yung sinabi pa ni Atty. Baligod merong ledger. May hawak silang ledger na naiwan ni Mark Texay sa sasakyan ba o sa opisina. Nahawak nila ngayon. Na may mga listahan ng mga tumanggap at kung magkano ang kabuuan ng kanilang mga tinanggap. Magaling kang kupal ka. Di ba? Yung ledger na yun, importante yun. No? Instead of ferreting out the truth, the whole unvarnished truth, yun ang kulang. At yun ang hinihintay ng tao, tingin ko. Kasi sila ang apektado Ano pong pananaw ninyo kay Win Gatchalian as Senate President? He's a good Kayo nga sumagot. Bago si Lito Banayo, ano pananaw ninyo kay Win Gatchalian bilang Senate President? Magaling kang kupal ka. Tandaan niyo, guy. He probably among the senators, he would be very qualified to mend fences between the two warring camps right now. No, the problem arises in the handling of the impeachment trial, because not being a lawyer, I mean, he's bright, he's sharp, but presiding justices or presiding judges of a trial requires legal know-how. Baka yun ang kulang, hindi naman pwedeng maglagay ka ng abogado sa likod niya para sa committee hearing, di ba? Hindi naman pwedeng gano'n, nakakahiya naman yun, no? So I guess Puta, ginabiruin mo, no? Kung di ka ba naman tanga, kung di ka ba naman tuta, kung di ka ba naman puppet na Senate President, bakit? Alam mo na, magkakaroon ng impeachment trial. Di ba? Alam mo. Tapos ikaw ang itinutulak na maging Senate President. Alam mo na hindi mo magagampanan yan, hindi mo magagampanan yung pagiging presiding officer, di ba? Sa impeachment trial. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka abogado. Tapos tinanggap mo. Sige nga. Magaling kang kupal ka. Alam mo naman na hindi ka abogado. Alam mo naman na harsh yung
Wala kang legal background. O sabi nga ni Senator Marcoleta, masyadong arts nga daw yun eh. Di ba? Wala kang legal background. Magkakaroon ng, may nakalinya na impeachment trial na gaganapin sa Senado, ikaw ang magiging presiding officer. Putang ina, ito katanggap-tanggap ba sa mata ng publiko na ikaw ang Senate President tapos hindi ikaw ang presiding officer ng isang impeachment? Sige nga, Magaling kang kupal. itinutulak ninyo si Chis Escudero. O ibig sabihin lang ng tanga ka. Magaling kang kupal ka. Ibig sabihin lang ng tanga ka. Putang ina, Senate President ka, papayag ka na hindi ka ang presiding judge? O presiding officer? Sige nga. Oh. Total lilipat naman si Chis eh. Dapat siya nilang ginawa niya Senate President. O sige, patuloy natin ito. Patuloy natin. Okay. Oo, tanggap ng mga gustong malaman ang katotohanan. Oo nga. Kahit sino naman gusto malaman yung katotohanan eh. Ang tanong ko sa iyo, Orlando Dael. Ang Senate President, walang legal background. Tapos presiding judge. Paano siya magro-rule? Sige nga, paano siya magro-rule sa mga motion? Sige. Biruin mo, pag tanga talaga ang leader, tanga rin ang follower eh, di ba? Paano siya magsasabi ng, lalong-lalo na sa mga objection, paano siya magro-rule? Paano niya sasabihin yung sustain, overruled? Sige nga. Magaling kang kupal ka. Ano nakakatawa? Ang nakakatawa yung pagiging tanga nyo. Gago. Biruin mo, tanga ka. Siyempre pagtatawa lang ka. That's the reason why ito sa likod niya, no? Yung para sa committee hearing, di ba? Hindi ba pwedeng gano'n? Nakakahiya naman yun, no? So, I guess that's the reason why some of them... si Bongo. Di ba? Kagaya ni Vince Dizon, binubulungan si Bongbong habang ini-interview. Habang nakamasid. Sino? Si Franklin Drilon. That's the reason why some of them... si Bongo. At si Frank Drilon, kunyari, wala nakikita. Di ba? So, yun ang problema, no? So I guess that's the reason why sila mismo, some of them, have been suggesting na si Chis Escudero ang mag-preside. Maganda ho bang optics yun si Chis Escudero ulit? Ito ba Wala naman silang choice eh. ito ba ay redemption time or Oh, isa pa yan. Redemption time ba yan? Di ba? Hindi sa ganun, Lord, no? Before the program, I checked nag-google ako nung the senators that I first elected. No? When I was quite young, 21 pa noon ang para kang maging botante, no? 1946 ka pinanganak, so bumoto ka ng Yeah. maganda-ganda pa ang mga pagpipilian nun. Lahat sila abogado. Lahat sila abogado. Yung tinalo nila, mga backup natchers din lahat. No? Mga tinalo nila, Tecla San Andresiga was the first woman backup natcher. Kung sino-sino, no? Juan Liwag of Nueva Ecija, no? Ganun. Ngayon, lilimang abogado. 3 nandun sa side ni Alan Cayetano. Ang talagang may trial Tapos mayroon pang hihingi ng suspension. Magaling kang kupal ka. Meron pang senator judges magre-request na suspend muna. Di ba? Putang ina talaga. Magaling kang kupal ka. extend ni Alan Cayetano. Lilimang abogado. 3 nandun sa side ni Alan Cayetano. Ang talagang may extensive trial experience lang dyan, si Marcoleta. Di ba? So, Yung dalawa, I mean, nasa kabila, si Kiko at saka si Cheese, no? Si Cheese medyo may trial experience, bata pa siya before he entered politics, no? Pero alam ko hanggang piskal lang, no? Hindi pa umabot sa talagang full-blown trial, no? so yung hirit ni Marcoleta, Ibig sabihin si Kiko Pangilinan, abogado lang talaga, walang trial experience? Ibig sabihin walang trial experience itong si Kiko Pangilinan, lawyer lang, bar passer lang. Kaya pala ang tanga-tanga niya magbida-bida diyan sa pagdating ng session, no? Magaling kang kupal ka. Natuloy ng abogado, tanga ang putang na yung pala naman. Ngayon naiintindihan namin kung bakit para kang bahala na. May masasaktan. Magaling kang kupal ka. Lang, no? Hindi pa umabot sa talagang full-blown trial, no? so yung hirit ni Marcoleta wala ka kasing legal training. May konting, Totoo naman yun. wala ka kasing legal training. Talagang full-blown trial, no? So yung hirit ni Marcoleta wala ka kasing legal training. May konting, Totoo naman yun. Medyo hindi lang, medyo, pagkakasabi. pagkakasabi. Masakit. Pero totoo. Masakit lang sa damdamin na talaga naman wala kang legal background. At ina talaga. Alright. So that is a Diyan grabe nasaktan si Erwin Tulfo diyan eh. Ad hominem. Biruin mo, tapos idadamay niya yung mga kasama niya sa Senado. Si Bongo, si Robin Padilla, nasasaktan din. Diyan sa mga kasama ninyo. Nasasaktan din sila dahil hindi sila abogado. Pero ang tunay na nasaktan ikaw, Erwin Tulfo. Hindi ka na nga abogado, hayop ka. Bendalo ka pa. Magaling kang kupal ka. Alam ko ng putang ina talaga. Tingnan mo, dahil hindi siya trial lawyer, hindi niya alam ang batas. Hindi siya nagpa-practice ng hindi siya nagpa-practice ng law, hindi siya practice lawyer. Tingnan mo ang ginawa niyang batas. Juvenile. Biruin mo, pinababa niya yung edad. 'Di ba? Ano nangyari? Tingnan mo ngayon.
Ngayon pala nangyari yan yung mga barilan, saksakan sa mga school. Pero noong pa ginagamit na yan ng mga sindikato. Ginagamit na yan bilang mga courier ng mga illegal na droga. Pag nahuli, pakakawalan kasi nga bawal ikulong. Bawal kasuhan. Ngayon, mas lumala sila ngayon. Pumapatay na. Ano nangyari ngayon? Ngayon, ano mangyayari ngayon? Gusto naman paimbestigahan ni Robin Padilla yan. Tapos yung tinutulak niya naman na ibaba na sa 12 years old. Yung edad ang dapat makulong na yung mga yan. Papatawan na ng mga, di ba? Ano nangyayari ngayon? Magaling kang kupal ka. Di Robin Padilla versus Kiko Pangilinan na naman. Magaling Di ba? kang kupal ka. Robin Padilla na naman to versus Kiko Pangilinan na naman ito. Problem, Binabanggit pa palagi na ang memorya ng Pinoy ay Nako, ginagamit ng sindikato yon mga kabataan. Isa pa nga yan di ba? Dapat ditong ikulong yung gumawa ng batas na yan Hindi, sa totoo lang, dapat yan, yung gumawa ng batas, yan ang dapat ipakulong. Tangina yan, nakakainis Magaling kang kupal Pero mo nakakaligtas sa krimen yung mga yan. At alam nyo, iba na ang mga ugali ngayon, di ba? Kita, nabasa ba ninyo yung mga text messages na kumakalat ngayon, na nag-uusap? Makukulong tayo niyan, Bisaya pa nga, di ba? Makukulong tayo niyan. Hindi tayo makukulong kasi papalayain tayo. Kasi bata pa tayo, 15 years old tayo. Di ba? Ay, Maring Pelisnel, magandang morning, gabi pala, magandang gabi sa'yo. Di ba? Magandang gabi sa'yo, Maring Pelisnel. Pero yun yung ngayon, di ba? Ano nangyayari ngayon? Kumakalat ngayon yung text messages, yung palitan nila ng text, ng chat, di ba? Alam nila na mali yung gagawin nila, pero alam din nila na hindi sila makukulong, kaya nila ginawa. May conversation sila, maalam sila sa batas, na di sila makukulong. Kaya nga, ginamit nila yung batas ni Kiko para gawin nila yun, yung krimen na yun. Diba? Ang daming ni Tatay Digong, nagkalat na naman yung mga interview, mga speech si Tatay Digong ngayon dyan tungkol sa batas niya ni Kiko ngayon, naglalabasan na naman. Di ba? Nasaan yung mga nasaan yung mga video ngayon na naglalabasan na naman ngayon dahil sa batas na lintik na batas na yan. Ito ba yun? Isa ba ito? Ito yata. Ano sabi dito? Ito. Ano sabi ni Tatay Digong dito? Ang ginawa ni Over Country, pinasa niya yung juvenile offender. Pagdating mo ng 15, lumabas yan, anong gawin mo? Patayin mo yung, magpatay ka dyan, maggalaw ka ng mga babae, whatever the crime, robbery with homicide, robbery with rape with homicide, kung anong kasalanan mo, pagdating ng nanay mo, ibigay ka, balik sa kanya. Isang araw lang. The reason why there is so much criminality, I'll give you why. The reason why nobody respects the law anymore. It's because of that Pangilinan. Generations of labas-pasok using these guys as couriers of Cebu. You cannot arrest them. 15 years old. They can be used and reused and utilized. Tapos labas-pasok sila. Lumaki sila ng psychological setup is that there is no law. Or if there's one, it does not have a bite. Ang ginawa ni Pangilinan. Biruin nyo? Di ba? Ano na nangyari ngayon? Ano na resulta ngayon? Ito ngayon ang tanong, Erwin Tulfo. Pwede ba natin i-bend yung law ni Pangilinan para ma-please natin yung mas nakararami? Erwin, total sanay ka sa bend the law. Pwede natin ikulong yung mga yan? Baka naman, etong bend the law mo na ito na gagawin mo ito para makulong yung mga yan. I-bend mo yung law ni Kiko. Baka matuwa kami. Please. Di ba? Ano? Erwin, baka naman. Kikiusap kami. Papayag kami, i-bend mo yung law sa panahon ngayon. Patungkol dito sa batas ni Pangilinan. Di ba? May video pa yan. Hanapin natin. Marami yan eh. Ito. Sabi dito. Ling. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12. Tingnan ng fiscal if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper, yun yung nakikita ninyo noon sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera.
And do you know, I said, why they are so bold to do that during? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increased the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Bibenefit sa minor. Alam nyo, sa totoo lang, maraming pulis na natanggal dyan eh. Dahil lumalaban yung mga minor kasi alam ng minor na hindi sila dapat ikulong. Kasama yan sa Bausi. Kunyari, nagnakaw ng bisikleta, yung isang bata, nagnakaw ng bisikleta, nagnakaw ng kung ano, tapos huhulihin ng pulis, huhulihin ng barangay tanod, huhulihin ng pulis, tapos dadalhin sa barangay, di ba? Iba-blatter. Minsan lumalaban yung mga yan, pumapalag. Pagkakapalag nila, nababalian, nasusugatan, di ba? Nagkakaroon ng pasa dahil sa hawak, hinawakan lang para hindi makapiglas. Ang nadidemanda pa, pulis. Ang nadidemanda pa, barangay tanod. Dahil sa batas na yan ni Kiko. Sa totoo lang. Maraming natanggal sa serbisyo ng mga kapulisan dahil lang sa batas na yan ni Kiko. Ay, nako. Yun lang. Magandang tanghali, hapon, gabi, umaga sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa susunod na live. Love you all, Momo, Chup-Chup. Maraming salamat sa mga troll. Mag-subscribe kayo para pag magla-live ako, maito-trolling kayo, ha? Mag-subscribe kayo mga putang ina ninyo, ha? Pag hindi kayo nang subscribe, mga putang ina nyo pa rin. Ha? Sa mga hindi pa nakapag-like, palike yung ating live. Sa mga troll, mag-like kayo, mga animal kayo. Ha? Yun lang. Magandang gabi, umaga, hapon. Love you all, Momo, Chup-Chup. Babush.